Walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Grabe, ang ingay ngayon ni Risa Hontiveros. Talagang ginagrab niya yung opportunity para mag-ingay, para mapansin siya. Well, sino kaya ang mananalo sa dalawa? So, nagpalitan ng sagutan si VP Inday Sara and si Hontiveros. Sabi ni VP Inday Sara, Senator Risa Hontiveros, while she amuses the nation with her flair for drama, could only wish that 2022 OVP confidential funds was accessed illegally. It's a shame they still cannot produce any proof, diba, to support their dirty imagination. Sabi naman ni Risa Hontiveros, trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP, can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Ha? Ano pinapawisan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. Grabe no? Grabe. Dalawang matatapang, di ba, na leader ng bansa. Pero alam ko at alam nyo, di ba, sino sa dalawa ang pinagkakatiwalaan ng mga tao? Yun na nga, Risa Hontiveros hindi special. Pero, bakit gano'n na lang ang, di ba, bakit gano'n na lang ang pagbibigay nyo ng attention kay VP Inday Sara? Bakit gano'n na lang ang pagdadramatize nyo, no, sa tinatawag na confidential funds, di ba? Kumbaga, nagkaroon kayo ng chance na bumanat ng bumanat. Kasi nga naman, wala naman kayong maibabanat kay Inday Sara kasi in the first place, wala namang bahid na katiwalian si VP Inday Sara. Puwera na lang sa'yo. At sabi ni Risa, pinagpapawisan daw. Di ba? Sa Senate budget hearing, sino ba ang Gina G atat na atat at halos mangisay na, di ba, sa hearing? Lahat naman ng, di ba, lahat naman ng tanong mo, Risa Hontiveros, sinagot naman ni VP Inday Sara. Di ba? Plastic ka nga lang kasi after budget hearing, di ba? Kung ano-ano pa nagsalita ka pa ng kung ano-ano. Ngaw-ngaw ka pa ng ngaw-ngaw. Alam mo, kung magngangaw-ngaw ka at yan, no, kung alam mo pala na may katiwalian, kung alam mo naman pala na, di ba, illegal yung confidential funds, kung alam mo naman pala na hindi, di ba, may nalaman kayo na katiwalian na ginawa ni VP Inday Sara, make an action. Make an action, Risa Hontiveros. Huwag masyadong, kasi, kumbaga, alam na namin yung bunganga nyo Diba? Kumbaga, hindi naman kayo nagbabago Mabunganga lang kayo, pero wala naman kayo napapatunayan So, sige, kung anomalya at may ginawang, diba, kababalaghan si VP Inday Sara, labas nyo ang proof. Sabi pa nga ni Inday Sara, di ba? So, produce any proof, di ba? Para masuportahan yung imagination nyo. Excited ako mga Lods kung saan mapupunta ito. Kasi, di ba, knowing Inday Sara, hindi yan magre-request ng budget na hindi niya kailangan. Di ba? Wala yang ipopropose. Ipopropose na, kumbaga, personal interest niya lang. So, gagawin niya yan kasi para makatulong, di ba? At para ma-improve yung Department of Education. Pero yun nga, sige lang, Risa Hontiveros, kasi sa totoo lang, between the two of you, kitang-kita ng mga tao, sino ang totoo at sino ang nagsiserkos lang. Sino ang nagdadrama lang. And, remember, hindi special si Inday Sara. Excuse me, 32 million. She is the highest votes na nakuha during election. Ikaw, inakasaybit ka lang naman At the end of the day, ang totoong nanalo, kung sino ang nakakuha, di ba, ng solid na suporta sa mga tao. Yun ang totoong nanalo. At kung hindi nila ito mapatunayan,
Paktay talaga kayo dyan. Mawawala na talaga ang dilawan. No? So, patunayan nyo. I challenge. Diba? Senator Risa Hontiveros, bring it on. Patunayan. Huwag puro salita. Patunayan mo. Grabe naman itong si Barangay Chairman na may personal. Actually, mga Lods, that's the best example of cancel culture. Diba? Pag hindi ka kapartido, pag hindi ka kakulay, ganyan ka lang tratuhin. Diba? Sana magsilbing aral sa ating lahat na kung ano man ang sinusuportahan ng tao, diba? Kung sino man ang sinusuportahan ng tao at kung ano man ang paninindigan niya at pananaw niya, ay dapat lahat tayo matuto tayong rumispeto at wag na wag tayong mamersonal. Kasi sa totoo lang, dyan na magsisimula yung problema eh, di ba? Kung yung nami-personal ka na. Kasi porket hindi, di ba? Kasi porket hindi sinusuportahan, yung gusto mong suportahan, ay ayaw mo na rin sa kanya. Hindi dapat gano'n, no? Huwag natin pairalin yung gano'n. Kasi at the end of the day, Pinoy tayo, di ba? Kumbaga, Pinoy sa kapwa Pinoy. Naalala ko tuloy mga lols, kasi sa negosyo ko, di ba? Kumbaga, nagmamanage ako ng tao. And may mga business partners akong kakamping. No? Actually, yung isa doon, tito ko pa. Pero ayos lang yun, di ba? Kumbaga, I respect kung ano ang pananaw at paninindigan ng tao. Kung yun talaga, di ba? Pero it doesn't mean na magiging personal tayo sa isang tao, di ba? It doesn't mean na pe-personalin natin yung isang tao. Like sa negosyo na ginagawa namin, may mga business partners akong kakamping. Ako yung head nila. Pero, kumbaga, walang personalan. Sa negosyo, negosyo. Nagets? Kung sa politika, di ba parang dapat marunong tayong mag-segregate. Hindi yung pati sa negosyo dadalhin natin, di ba? Pati sa personal dadalhin natin, di ba? Kasi may mga ganyan eh. Diyos ko, di ba? Pati sa trabaho, pati sa kumbaga na may personal. Di ba? May mga ganyan tao. Porket hindi mo sinusuportahan, di ba? Yung sinusuportahan niya ay hindi ka na i-consider. Di ba? Kumbaga titingnan ka niya as kalaban. Kasi yung iba, di ba? Na may personal talaga sila. As in, grabe. Yung iba pa nanlalait.